Ito na yung 6 days after ng ating remedy na bawang, hibiscus at apple cider. 3 to 7 days ang fermentation, so 3 days onwards, pwede mo nang kainin. Ito ang itetest natin ngayon with our blood sugar. Sa isang 200 ml na tubig, kumuha lang tayo ng isang kutsarang apple cider. Isa lang, okay na yan. At kumuha na rin tayo ng isang bawang. Okay, sa mga nagtatanong kung para saan nga ba ang remedy na to, bawang para yan sa pag-lower ng bad cholesterol. Ang hibiscus ay nakakatulong sa pag-lower ng blood pressure. Apple cider ay nakakatulong sa pag-lower ng blood sugar. So bago natin inumin ito, i-check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. Aray ko, baseline ng blood sugar ko is 169 as of 9:59 a.m. Itong baseline ko na to, napakain ako ng 2 pirasong maliliit na puto. 2 piraso lang yun ha, at yan ang naging baseline ko. So iinumin na muna natin tong ating remedy at babalik tayo after 1 hour para makita kung ano ang maitutulong ng nagawa nating remedy sa ating blood sugar. Iinom pala ng apple cider na diluted, kailangan ay naka-straw. Kaso wala akong straw kaya tutunggain ko na lang. Siyempre, huwag natin kalimutan nguyain yung bawang para sa ating bad cholesterol. Nakalipas na ang 1 oras, i-check na natin kung ano ang naitulong ng ginawa nating remedy sa ating blood sugar. Wow! 102 as of 11:07 a.m. 67 milligrams per deciliter ang binaba ng aking blood sugar sa ginawa kong remedy. Hindi ko akalain na ganun kalakas ang epekto niya. Actually, sinearch ko lahat ng components niya, yung bawang, hibiscus, saka yung apple cider. Ang laki talaga ng naitutulong niya sa ating health. Mas magandang i-consume siya ng after meal, wag yung walang laman ng tiyan. Dahil apple cider siya. Pag acidic ka, baka saktan ka ng tiyan. Nakakatuwa lang dahil sa loob ng 1 oras, 67 milligrams per deciliter. Ibig sabihin, pwede pa akong mag-lunch ng may carbs. Sa mga kapatid kong diabetic dyan na gusto rin gumawa ng remedy na ganito, tandaan, hanggang 2 baso lang tayo sa isang araw. At dapat may laman ang tiyan bago inumin. Huwag inumin ng rekta, ihalo sa tubig at gamitan ng straw kapag iinumin na para hindi masira ang enamel ng ngipin mo. Sana ay nakatulong ng pag-share ko ng remedy ko. That will be all for my today's journey and see you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!